Tarantado talaga itong presidenteng ito, no? He does not know anything about foreign relations. He does not know about anything about foreign policy at baluktot at walang direksyon na foreign policy programs ni Marcos. Walang alam sa foreign policy. Si Trump nga, presidente ng Amerika, nakikipag-usap sa China. So ano si Trump? Tarantado? At ikaw ang magaling? Bopos. Ipa-duty mo mga anak mo, si Sandro Marcos at ang mga anak mo, doon sa West Philippine Sea. Para ipakita mo na mahal mo ang bayan at matapang ka sa digma-digmaan mo, no? Doon sa China. Eh si Donald Trump na, the powerful president of the most powerful country in the world, nakikipag-usap sa China, tayo hindi. Tarantadong klaseng utak yan. So ito pa, no, maliban sa kanyang palpak, wala sa realidad at kontra sa agos ng sentimento ng mamamayang Pilipino na kanyang binanatan at pinahiya at tinatawag niyang madugo at walang bahid sa dugo. Ang mga kandidato niya, yung mga supporter ng mga Duterte Tokhang operation yon, nandun sa harap niya, sa stage. Ito pa, wala sa kanila ang nakipagsabuatan sa pagbubulsa ng sako-sakong pera na pinagsamantalahan ang krisis at ang panahon ng pandemya. Tinutumbok niya dito ang Farmally scandal. Nagpatumpik-tumpik ka pa. Dapat hindi ka nagpatumpik-tumpik. Tinumbok mo na. You're talking about Bongo. You're talking about Digong Duterte. You're talking about Farmally. Wala nga kayong ma-establish na namera si Duterte. O kung ano man ang inyong kaso, dapat kinasuhan nyo sila ng korupsyon, plunder, whatever it is. At sa totoo lang, hindi lang po sa Pilipinas nagkaroon ng ganong kamahal na mga unang buwelo ng first 3 to 5 months or 6 months ng pandemic supplies. No, yung supplies against pandemic, mga medical gear, health gear. Hindi lang po yun sa Pilipinas nangyari, sa lahat ng mundo. Bahagi ng mundo sa lahat ng bahagi ng iba't ibang bansa. So ngayon kung may problema yon, hindi mag-file kayo ng kaso. Pero sa totoo lang hindi ma-establish kung talaga bang pinagpirahan ang gobyerno. Wala ng ganansya, negosyante ang involved. Kung totoo yan, hindi sana bumabaha ang pera ngayon para sa kampanya ng PDP Laban, kung yun ang tumbok ni Marcos, di ba? Walang pera at walang pundo ang PDP Laban. So, ibig nyo sabihin, binulsa ng ilang tao lang? And hindi po siya tumutugma doon sa realidad. Kung ang nangbubulsa ng sako-sakong pera ay sila Digong Duterte, bakit nandun pa rin siya nakatira? Doon sa sarili niyang bahay, 30 years ago, yun pa rin ang bahay niya. No? At pangalawa, halos nga pag mamamasahe siya sa eroplano, personal pa niyang hinihingi sa kanyang pamilya dahil ang daming magsisecure sa kanya, kailangan niyang dagdagan ng security ang paglakad niya rin dito pagpunta sa mga kanyang mga business meetings o kaya mga activities sa Metro Manila. Walang ang pondo personal. So saan ang sako-sakong pera? Hindi ba kayo? Hindi ba ikaw, Mr. Marcos, ang dapat salarin dito sa sako-sakong pera na pinapera? Di ba? Sino ba ang may ill-gotten wealth? Sino ba ang na-prove na nagnakaw ng kaban ng bayan? Di ba pamilya mo? Hindi ba kayo? At sino bang nagnanakaw ng kaban ng bayan ngayon? Hindi ba kayo? Hindi ba kayo ang nagpapalusot ng budget na hokus-pokus? Ayuda here, ayuda there. At iba't ibang mga pamamaraan na umabot sa mga bilyon-bilyon na pondo ang inyong nawawaldas dahil sa korupsyon, kagaya ng problema sa flood control project, di ba ikaw ang pasimuno niyan? Kayo ng pinsan mo? At marami pang katiwalian yung nawawalang mga pondo sa PhilHealth, yung Maharlika Diskarte Fund. So sinong pinag-uusapan dito? Sako-sako daw na pera na hinakot at pinagsamantalahan ng mga tao noong panahon ng pandemya. Hindi pa niya tinumbok, no? Nagpatumpik-tumpik pa siya. Oh. So klaro mga kababayan, ito po ay isang maruming laro ng pamumulitika nila Marcos. Ito pa, ng katawa-tawa, wala sa kanila, sa mga kandidato daw niya, ang mga pumalakpak sa China. Bakit? Ang asawa mo, di ba, nag-a-attend sa mga Chinese New Year gathering, no? Bago ka pumosisyon kay Joe Biden upang ibentang kaluluwa mo at itaya ang buong bansa sa sugal mo sa tapang-tapangan at digma-digmaan na patakaran mo laban sa China. Hindi ka ba kumakain ng siomai, hopya, at ng mga pagkain
nagawa sa menu ng mga Chinese. Napaka-ipokrito nito ha. Ituro mo nga, Mr. Marcos, saan ang mga isla na ibinenta ni Duterte? Di ba kaalyado mo yung dahilan kung bakit nawala ang ilang isla sa atin na itinumbok mismo ni Senate President and now Chief Presidential Legal Officer mo na si Council mo na si Johnny Enrile? Di ba tinuturo niya kung sino ito? Mga kaalyado mo. At kailan naging mali ang pakikipagkaibigan sa China dahil bansang karatig bayan natin ito. At simula pa sa 13th or 12th century ay nakikipag-ugnayan tayo sa bansang ito. Kailan naging mali ang pakikipagkaibigan kaysa makipagdigma sa China? Ha, Mr. President? Mr. Marcos. Sabi niya, wala sa mga kandidato ko ang pumapalakpak sa China. Totoo ka? Sigurado ka? Isa po itong malinaw na panluloko at panlilihis. No? Si Donald Trump kung ganon ay kontra din po sa sinasabi mong ang unang tinawagan niya ni US President Donald Trump nang ma-elect po siya, si President Xi Jinping. At tuwang-tuwa si Donald Trump na ibinalita niya sa kanyang personal official Facebook account, sabi niya, I just talked to President Xi Jinping of China. And it was very successful that we talk about peace, safety, and security of the whole world. Oh. So si Trump na kumakausap at hindi ka nga pinapansin at nakikipag-usap sa presidente ng China ay tarantadong presidente kung ikukumpara sa iyo dahil siya ay nakikipagkaibigan sa China. Kalokohan. Si Digong ay hindi maka-China. Si Digong ay maka-Pilipino. Iniiwasan niya ang hindi kinakailangang pakikipagkiskisan, pakikipagbanggaan sa China na hindi naman dapat mangyari. Bagamat tayo may mga overlapping claims sa exclusive economic zone natin, hindi dahilan ito para tayo magsarado ng pinto ng pakikipag-usap, pakikipagnegosasyon, habang tayo po ay nagbibigay ng matuwid at prinsipyadong pakikipag-interact sa China. That is called sound foreign policy and foreign relations program of a government. War can never be a policy of the state. Nasa konstitusyon yan, Mr. Marcos. Anong gusto mo, makipagdigma sa China? Hindi pa-enlist mo mga anak mo kasama sa pamilya mo para mag-frontline at padyutihin mo sa West Philippine Sea na sinasabi mo, sila Sandro Marcos. Ha? Sinasabi mo wala sa kandidato ko ang pumapalakpak para sa China. Kailan naging mali ang pakikipagkaibigan upang tayo maging maayos at matuwid at matino ang ating kalagayan at hindi digmaan ang patutunguhan? Tarantado talaga itong presidenteng ito, no? He does not know anything about foreign relations. He does not know about anything about foreign policy direction, diplomacy, and goodwill of mutual advantage through negotiation and principled interaction, not war direction, ang tamang patakaran sa pakikipag-ugnayan sa mga neighbors natin. Yan ang ginagawa ng mga bansang mayroon ding overlapping claims sa China, pero sila po ay hindi napipigilan ng ganong mga taktikal na kalagayan. Nakikipag-usap ang Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, Brunei, at dahilan na sa loob ng 2 taon, ang more than 37% ng mga foreign direct investments and foreign projects ng China halos napunta sa kanila at tayo po'y naputulan dahil sa katarantaduhan at baluktot at walang direksyon na foreign policy programs ni Marcos. Walang alam sa foreign policy. Si Trump nga, presidente ng Amerika, nakikipag-usap sa China. So ano si Trump? Tarantado? At ikaw ang magaling? Bopuls. No? Hindi nagre-research. No? Bakit nakikipag-usap ang Vietnam? May overlapping claims sila. At bakit hindi mo sinisitang Vietnam na more than 20 ang illegal structures na kanilang itanayo dyan sa overlapping claims natin? Bakit tahimik ka sa Vietnam? O sige nga, ang Indonesia at China nagpapalubugan ng mga barko yan. Lalo na kapag may overlapping sa mga claims nila. O bakit nakikipag-usap? And they are now having joint Coast Guard and Maritime Patrol and dialogue on how to conduct their navigation, patrol, Coast Guard, and maritime activities in the area. Ba't kaya nilang gawin yun? Tayo hindi. Dahil sa'yo, you don't understand how to make sound and appropriate foreign policy and foreign relations. Wala kang alam tungkol dito.
diplomacy and interventions through dialogue and negotiations ang dapat na tinitindigan ng ating direksyon sa pakikipag-ugnayan sa mga bansang mayroon tayong overlapping claims sa South China Sea or even sa sinatawag mong West Philippine Sea. Na bogus yan. Wala nga yan sa dokumento ng United Nations. If that is true, pilitin mong UN at pilitin mo sa United Nations na ilabi na ikilalanin ang West Philippine Sea. Sapagkat wala po sa mga mapa na yan. Hindi natin sinasabi na mali. Ang sinasabi natin, wag mong lukuhin ang taong bayan. As if yan ay internationally recognized. No! There is no international recognition of West Philippine Sea. What the UN recognizes is South China Sea. Yan ano sa dokumento. Kaya wag kang mangloko. Sino ngayon ang pumapalakpak sa China? Kami? Dahil gusto namin ng kapayapaan at hindi digmaan? Ipa-duty mo mga anak mo, si Sandro Marcos at ang mga anak mo, doon sa West Philippine Sea para ipakita mo na mahal mo ang bayan at matapang ka sa digma-digmaan mo, no? Doon sa China. Eh si Donald Trump na, the powerful president of the most powerful country in the world, nakikipag-usap sa China, tayo hindi. Tarantadong klaseng utak yan. So ginawa niyang issue ang China, hoping na yung anti-sentiments sa China ng mga taong bayan na mayoriya, of course, that is understandable. Lahat ng media, anti-China ang posisyon. Mainstream media lalo na. Sapagkat sila po ay binubuhusan ng pundong malaki para po sa ganitong propaganda operations. Lalo na po ang CIA and US propaganda against China. Nagpapatuloy po yan. Ang tawag dyan, IO, Information Operations. Okay? So ito ginamit niya, no? Hoping na magatungan, masulsulan niya ang anti-China sentiments na majority sa mga Pilipino para magalit sa mga kandidato ni Duterte. Yun ang game plan ng speech niya. No? Walang pumapalakpak sa mga kandidato natin para sa China. Wow. Ha? That is called false nationalism. Magpa-hair follicle ka muna bago ka mag-asta-astahang ikaw ay para sa bansang Pilipinas. Di ba? Tatakas ka naman pag nagkaroon ng digmaan eh. Hindi ka naman dito mananatili, no? Doon ka magtatago ka sa Amerika o saan mang bansa sa Europa. No, you will not stay with us. Alam namin 'yon. Duwag ka naman eh. Kung hindi ka duwag sa hair follicle nga, atras ka na eh. Kami maiiwan dito sa digma-digmaan at tapang-tapangan mo sa China. Huwag ka nga magmagaling. Ito pa, sabi niya, wala po sa mga kandidato natin, itong masakit ang tila naging sakristan ng isang bulaang propeta. He is now talking about Pastor Kibuloy na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at ating kababaihan. Ikaw ang nasasakdal sa droga eh. At sa pagnanakaw sa kaban ng bayan ng buong pamilya mo. Bakit tinanggap ka ng taong bayan? At maraming decided cases. Kay Pastor, akusasyon lang po ito. Bulaang propeta si Pastor. 2 beses kang pumunta, Marcos Jr., sa milyones na ginastos ng Kingdom of Jesus Christ at nila Pastor Kibuloy ng SMNI na ibinigay sa iyong plataforma, samantalang mas marumi pa sa dumi ng hayop ang tingin sa iyo ng GMA, ABS-CBN, TV5, Rappler, di ba pa mga tinatawag kanilang anak ng magnanakaw, anak ng diktador, sinungaling, at hindi ka naman graduate sa Oxford at wala kang diplomang maipakita. Kung ano-anong masasama at masasakit na mga salitang ginamit sa iyo, walang pumapansin sa iyo nung kampanya ng 2022. Tapos itong bulaang propetang tinatawag mo na si Pastor Kibuloy, ang tinutumbok mo, doon ka pumunta 2 times. We were there. Walang utang na loob. Pinalibing din ni Pangulong Rodrigo Duterte, siya lang ang only president na naging matatag at naging matapang ang desisyon na bigyan ng Heroes Boreal ang tatay mo at ihimlay sa libingan ng mga bayani. Wala nakagawa niyan sa sino mang presidente. Nagpasalamat ka? Wala. Si Amy Marcos, yes, in public, pero ikaw wala. No? Hambog talaga ito. Akala mo entitled dito si Marcos, no? Sabi niya, wala sa ating mga kandidato. Eh, pero pumunta ka kay Pastor Kibuloy. Noong 2016, nang tumakbo kang Vice President, pumunta ka sa debate at sa mga media program na binigay sa iyo ng SMNI, libre. Ni Singkong Duling, hindi ka nagbayad. Mahigit 200 ang bit-bit mo. Magkanong per plate doon sa Okada? Ha? Magkanong per plate doon? Ni Singkong Duling, hindi ka nag-iwan doon.
Walang siningil at tiningi sa iyo. Tarantado, klase presidente ito.